Magandang araw po. Ako po si Dr. Romeo G. Molano Jr. Ako po ay isang espesyalista sa puso. Isa pong adult cardiologist na andito po nagkiklinik sa Lorma Medical Center. Meron pong mga katanungan regarding sa atake sa puso. Pero bago po ang lahat, kailangan po rin nating malaman kung ano ba ang atake sa puso. Ang atake sa puso ay isang klase ng sakit na nagbabarado po ang ugat ng puso natin at bigla po itong nag-aatake. So, yung baradong ugat po na yon sa ating puso ay dulot po ng mga kolesterol na pumuputok sa loob ng ating ugat ng puso. Therefore, ito po ay nagkukos ng heart attack. So, siya po ang ibig sabihin ng heart attack. May mga katanungan po ang ating mga kababayan regarding po sa risk or sa pag-iiwas sa atake sa puso. Ang kanilang unang tanong ay, ano ang kailangan gawin para mabawasan ang risk ng heart attack? Unang-una po is yung tinatawag nating lifestyle modification. Ang una po ay huwag manigarilyo. Pangalawa ay iwasan po ang matataas o matatabang pagkain. Pati na po yung sobrang matatamis na pagkain at maaalat na pagkain. Kayo po ay kumain ng gulay, ng prutas, ng karne na hindi matataba at ng isda. Pangatlo ay iwasan din po natin ang sobrang pag-inom ng alak. Kasi kang sobrang pag-inom ng alak ay nakakadagdag din po sa risk ng sakit sa puso. Pang-apat ay magkaroon ng appropriate or tamang ehersisyo. Yan po ay usually nasa 30 minutes to 60 minutes ng daily activity. At syempre, iwasan din po natin yung magkaroon ng sobrang stress sa ating katawan. Kasi kapag tayo ay may suspect siya na may sakit sa puso at sobrang stress po ang ating buhay, maaari po tayong magkaroon ng heart attack. At isa pa rin po ay maaaring magpa-check up po sa inyong mga doktor. Lalong-lalo na po kung may mga sakit na hypertension, sakit sa cholesterol o kaya sakit sa diabetes. Ang pangalawang tanong po nila ay, ano ang mga gamot na dapat nating iniinom? So, kung ikaw po ay may sakit sa puso, 4 lang po na gamot yan na basic medications. Ang una ay gamot sa high blood, ang pangalawa ay gamot sa cholesterol, ang pangatlo ay gamot na pangpalabnaw ng dugo, at ang pang-apat ay gamot na pampabagal ng tibok ng puso. So, yan po yung usually na iniinom ng mga pasyenteng may sakit sa puso. Kung wala naman ho kayong sakit sa puso, mariing inumin po ang inyong mga maintenance medication. Lalo na po yung may mga sakit na high blood, may mga sakit na mataas ang cholesterol, o kaya may mga diabetes. Ang kanilang pangatlong tanong is, anong mga aktibidad ang maaaring gawin o dapat iwasan ng mga pasyente, lalong-lalo na may mga sakit sa puso? Of course, ang iiwasan natin ay mga mabibigat na trabaho o kaya mga stressful situations. Kasi itong mga incident na ganito ay pwede hong mag-push sa ating puso na mahirapan at maaaring mag-atake sa puso. Anong dieta na kailangan nating sundin? Ang sabi ko kanina ay iwasan natin ang matatabang pagkain, ang matataas na calories na pagkain, especially yung mga matatamis na pagkain. Kung hindi man mo maiwasan, bawasan po natin. So mag-concentrate po tayo sa gulay, sa mga prutas, sa isda. So, yan po ang dapat nating kinakain, mga dieta. At huling katanungan, ano ang dapat kong gawin? Or may naramdaman ka na pananakit ng dibdib, nahihirapan huminga, or nahihimatay? Mariing pong magpatingin po sa inyong doktor. Kasi ito po ay aring mga sintomas ng may sakit sa puso. So, ito po ay mga warning signs na maaring kapag hindi kayo nagpatingin, ay bigla na lang po kayong mag-atake sa puso. So, ang advice ko, pag may mga ganitong simptomas, lalo na ho kung may kasamang pananakit or paninikip ng dibdib o mabigat ang dibdib, magpatingin ka agad sa inyong mga doktor. Salamat po.